Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ma'am Lay, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Tutor Edwin. Ayun, magandang hapon sa lahat. Yes po. Ma'am Lay, ikaw muna. At sa ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas, and Mindanao, isang magandang hapon sa ating lahat. Ayun, magandang hapon din sa lahat ng ating mga e-tutor, lalong-lalo lalong-lalo na lahat ng ating mga tutor na naririnig at nala-livestream tayo saan mang sulok ng Pilipinas. Ayun. So, Ma'am Lay, mayroon tayong maraming mga viewers sa hapong ito. Oo nga, Tutor Edwin. Nandito na naman sila nagbabalik. Masayang masaya. Ayun. Ayun, pakibasa yung mga ano natin, Ma'am Lay, yung mga tutor natin at tuti natin bago tayo magsimula. Ayun, marami tayo. We have si Rainiel Manabat de Vera. Hello sa'yo, Rainiel. Sabi niya, good afternoon, my tutor. I'm here again. Rainiel Manabat de Vera. 10, Zara watching from Macabebe High School. Si Rainiel yata yung ating excellent tutor last, Ma'am Lay, di ba? Sa ating last, last quarter. Tuti last quarter. Tuti pala, I'm sorry. Congratulations kay Rainiel. Alright. Congratulations. Ayun. Ayun, at magpatuloy tayo sa ating aralin. Sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa globalisasyon, konsepto at perspektibo para sa quarter 2, week 1. Ayun, week 1 tayo. Actually, yung ginamit ko rin na slides, Ma'am Lay, is it is also adapted from Tutor Carl. Maraming salamat din, Tutor Carl, sa pagpapahiram ng iyong slide. Yung amin pong program head, si Tutor Carl, colleague po ni Tutor Lay. Ayun. Ayun, sorry Ma'am Lay, hindi ko nailagay yung iyong kanina. So ako pala, kasi ginamit ko to kanina din sa sa recording. Ako pala si Tutor Edwin, yung inyong hashtag GKK o gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang inyong kapupulutan ng aral. Ma'am Lay? At ako naman si Tutor Leia mula sa Division ng Palongo po dito sa Tambayang Iskupil. Ikaw, ako, sila, tayong lahat ay patuloy na papanday ng diwang mga bansa. Ayun, ang galing. At sa puntong ito ay ihanda ang ating mga lapis, kwaderno o notebook at mga module. Ano bang module ang gagamitin natin, Tutor Lay? Siyempre, ang module na gagamitin natin ay yung nakalaan para sa quarter 2 na talaga namang nagmula sa ating central office. So, ito rin ang ginagamit ng ating mga tuti sa ating pag-aaral, kanilang pag-aaral. Yes po. At inaasahan ang inyong aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng sabay-sabay nating pagsagot sa ating mga module sa inyong mga sagutang papel. Ayun. Okay, so magsisimula ang ating week 1 pag magbubukas ang ating week 1 ng ating tutorial session sa pamamagitan ng pagsagot ng ating mga paunang pagtataya. Tutor Lay, pakibasa yung ating panuto. Okay. Saan ang ating Tutor Edwin, ikaw na lang muna siguro ang ating magbasa ng ating panuto para sa ngayong hapon. Yes po. Nakikita ba yung ating PowerPoint presentation? Nakikita niyo po ba? Hindi pa. Sige, reset ko muna. Okay, Tutor Lay, pakibasa muna yung ating mga comments. Baka meron tayong mga nagpapabati ng mga natin. Siyempre naman, hindi natin yung mga tutis natin, di ba? Okay. Andito si Jenaline. Hello. Kay Kiana, kay Giselle de la Torre. Ayan, ang layo ng nararating natin. Butuan City, sir. You're from SDO Butuan City, right? Ayun, marami tayong mga viewers from Butuan City. Okay. Ayan, ang dami nila, sir. Sino pa? Nandiyan din. Si, Philippines Electronic and Communication Institute of Technology. Hello, kay Heidi Marie Bogasha. Good afternoon sa inyo dyan. Alright. So, nakakatuwa na naririto kayo sa amin at hindi nyo kami niiwan, dito sa ating level up tutorial sa Araling Panlipunan 10. Tutor Edwin? Ayun, parang hindi pa yata nagpe-play. Binabati ko ulit yung lahat ng ating mga students na nakatutok sa ating e-tulay sa hapong ito. Ayun, parang medyo nagkakaproblema yata ako dito sa aking PowerPoint presentation. Ma'am May, patulong po. Ayan. Sama natin si Ma'am May.
Share ko ulit yung screen. And baka yung settings lang, baka hindi pa na-set yung settings na baka i-ano yung PowerPoint natin. Tutor May. Ayun, batiin muna natin lahat ng ating mga online viewers. Yeah. Okay, sabi ni Kiana Templo Nuevo, good afternoon, Tutor Edwin and Tutor Lay. Ayan, watching from Antipolo National High School, Camarines Sur. Alright. Ayun, nararating din natin yung Camarines Sur Tutulay sa pamamagitan ng Itulay, di ba? Talagang naitutulay ang kanilang pag-aaral sa tulong ng DepEd. Ayan, EdTech unit also. Right? So, habang pinagsisikapan natin, Tutor Edwin, are we ready? I think nagpe-play na po ako. Baka yung settings lang yung hindi na-set lang kanina ni Tutor May. Pero hintayin natin si Tutor May, baka maano natin mamaya. Alright. Tinatry ko pong piniplay yung ating pong screen. Naka-share screen na po ako. Parang hindi yata pa siya nasushow. Tutor May. Pa-help po. Pa-help po kami. Ayun, Tutor Lay, para sa iyo, Tutor Lay, kapag naririnig mo yung salitang globalisasyon, ano bang mga bagay na pumapasok sa iyo? Syempre global, pandaigdigan, malawak, something like that, 'di ba? Tama ba ako, Yes, Tutor Edwin? Yes po, yung kapag sinasabi nating globalization, hindi lang siya nangyayari sa ating bansa, 'di ba? Ito ay pandaigdigang pangyayari na hindi lamang sa ating bansa, ngunit ito ay nangyayari sa halos lahat ng bansa sa buong daigdig. No, Tutor Lay, ano kaya yung isang word na gusto mong pwede nating i-connect sa atin pong word na globalization? Globalization, ugnayan. Pwede ba yan? Ugnayan, yes, pwede rin, no? Connection, yung parang relationship, no? Yung parang communication rin, kasi importante rin sa globalisasyon yung meron tayong ugnayan sa isa't isa, di ba? Yes, ayan. Ayun, nabatiin natin lahat ng ating mga online viewers, Ma'am Lay. Ma'am Lay, baka try mo nga mag-share, Ma'am Lay. Baka hindi baka sa akin yung merong something. May something nako. Ayan, try natin. Nakikita ba? Ganon din. Ganon din po, Tutor Lay. Parang hindi ko pa rin nakikita. Ma'am May? Ayun. Pa-help po. Okay. Ayun, ang dami pa naman nating viewers ngayon, di ba? Okay, so bati-bati muna tayo. Yes, bati-bati po tayo. We have si Jeneline Sokiti. Hindi pa daw nakikita ni Jeneline. And we have also Renalyn Tabangan. Hi, good afternoon po, grade 7 Mongkupa. Ayun, meron din tayong viewers na grade 7. Okay, tama yan, no? Talagang walang pinipili ang pag-aaral. Across grade levels. Yes po, totoo po yan. Yung pagkatuto ay hindi po namimili yung pagkatuto. Ang pagkatuto po ay kahit sinong edad, kahit sinong grade level ay pwede pong tumutok sa atin pong itulay. Okay, very good, no? Nakakatuwa naman. Sino pa ba ang ating mga kasama ngayong hapon habang hinihintay natin si Ma'am May, okay? So, ayan. Nakakatuwa ang mga mag-aaral coming from Santa Lucia National High School, si Ara Yu. Alright. Nandiyan din. Talagang karamihan sa kanila, sir, ay from your division. Talaga namang ang outpour ng support at sa willingness na matuto ay napakalakas. Okay. Totoo po yan. Ayun, message ko muna sa GC natin, pa-rescue tayo. Baka hindi lang naset yung ating PowerPoint presentation. Okay? Okay. Yes. Baka may gusto kang batiin, Tutor Lay. Siyempre, binabati ko ang ating mga kasamaan from the Division of Olongapo City at ang aming paaralan din, di ba? Ang Olongapo City National High School. Kasama nyo kami sa tutulay ng inyong pag-aaral sa ARPAN 10. Ayan, kinagagalak po kayong makasama linggo-linggo. Okay. Ayun, totoo po yan. Ayun, so,
Proceed tayo, Ma'am Lay, kahit hindi natin nakikita yung PowerPoint. Let us have the let us have the friendly discussion siguro, no? Kahit hindi pa natin nakikita yung PowerPoint po natin. O sige. Syempre. Sige. Ma'am Lay, kapag sinasabi mong globalisasyon, pwede ba natin yung maiugnay sa tinatawag nating migrasyon? Pwede, kasi ang globalisasyon ay maisa sa katuparan kung may konsepto ng paggalaw. Tama ba ako, Super Edwin? Yes po, kapag sinasabi natin globalisasyon, merong konsepto nun ng paggalaw. So kasama sa konsepto ng paggalaw ay ang paggalaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. At doon papasok yung tinatawag nating migrasyon. Tama po ba? Ayun. So maliban kaya sa... Thank you so much, Tutor Lay. How about sa ano kaya, Tutor Lay? Yung maliban kaya sa tao, meron pa kayang ibang gumagalaw o meron pa bang iba na pwedeng gumalaw mula sa isang lugar patungo sa isang lugar kapag sinasabi nating globalisasyon? Naniniwala ako dyan, sir. No? Sa aking sariling pananaw, pwede ang mga ideya. Yes po, mga ideya. Kultura. Natin, sir, yung ating mga online duties, no? Baka pwede sila mag-type in. Baka pwedeng mag-participate yung ating mga online duty. Para sa inyo, mga online duty, kapag sinasabi nating globalisasyon, mga tao lang ba ang pwedeng mag-move mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar? Sabi ni Tutor Lay, we have also the idea, no? Meron din tayong tinatawag na kultura or culture. How about yung ano kayang Tutor Lay? Ano kayang gamit natin, Tutor Lay, sa pag-transfer or pag-mobilize ng mga concept kaya, Tutor Lay? Ano kaya yung mga natin? Mga ginagamit natin sa kasalukuyan? Kapag nagkaroon, sir, ng communication, that's one. Diba? Yes Sabi po, nga yes po. Ni Rainiel, sir, pwede rin daw magpalitan ng daloy sa aspeto ng politika, ekonomiya. Sabi ni Elgin, kultura. Nakakatuwa ang kanilang mga kasagutan. Ayun, sabi ni ano yung sabi ni Rainiel? We have sa ekonomiya daw, 'di ba? Sa ekonomiya natin, hindi yung kapag pinag-usapan natin yung ekonomiya, halos lahat ng produktong ginagamit din natin ay merong mga produkto rin na galing sa ibang bansa, katulad ng mga sasakyan, katulad ng mga gadgets, mga cellphones na ginagamit natin, mga laptop, hindi ito made in the Philippines, pero of course ito ay dumadaloy mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa at isa ang Pilipinas sa mga bansang iyon. Tama. So, sa tingin ko, sir, nakakuha sila ng tamang kasagutan, sabi ni Rainiel, sa pamamagitan ng teknolohiya. Tama kaya siya doon? Yes po, that's correct. Kapag pinag-uusapan natin yung globalisasyon ay kasama na doon ng teknolohiya, lalong-lalo na yung paggamit natin ng internet. Diba? Ngayon daw, Tutor Lay, kapag sinasabing ito na yung sinasabi nating information age, or ICT age, na kung saan yung mga mag-aaral ay nasa dulo ng kanilang mga daliri lamang, yung mga impormasyon, You're just going to type it in your cellphone, You're just going to type it in the laptop, and then lalabas na lahat yung information at pwede mo na siyang makuha in just a matter of seconds, In just a matter of minutes. Hindi katulad nung nag-aaral pa tayo, like talagang pupunta pa talaga tayo sa library para mag-aral ng mga lessons natin. Pero ngayon, it's just only a matter of seconds, Max-search na natin yung ibig sabihin ng ganoong word or iba't ibang konsepto na nakukuha natin. Tama yan, sir. Talagang mga digital natives itong mga kasama nating mga online duties ngayon. Talagang pinanganak sila sa mundo ng teknolohiya. Alright. Ayun, meron na ba nakikita, Tutor Lay? Parang wala. Ayan, sir, nagkaroon na. Ang galing-galing naman. Ayun, meron na. Sorry, balik tayo sa ating session. Ayun, ayun, pinakilala ko na kanina ang aking sarili at ihanda ang ating mga lapis o yung ating mga panulat, kwaderno, notebook at ang ating mga self-learning module. At of course, inaasahan namin ang inyong aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng sabay na pagsagot ng inyong mga module sa inyong sagutang papel. At magsisimula ang ating tutorial session sa hapong ito sa pamamagitan ng pagbasa o pagsagot sa ating paunang pagtataya. Tutor Lay, baka pwede bang basahin mo sa atin ang ating mga yung ating panuto para sa ating mga online duties? Okay, so basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot. Sa pagkakataong ito, sir, i-chat nila sa ating message box. Okay. Yes po.
So, yung may mga kasagutan, pwede nyong i-type yung inyong kasagutan sa atin pong chat box. Ayun, magsisimula na tayo. Okay, so ako muna yung magbabasa ng question. Pwede bang ikaw din sa choices, Ma'am Lay? Siyempre. Okay. For first question, para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba't ibang prosesong pandaigdig. Okay, ang mga pagpipilian, makinig maigi. A, globalisasyon. B, migrasyon. C, transition. Or D, urbanisasyon. Huwag kakalimutan ilagay ang item number. Alright. Ayan. Yes po, huwag kakalimutang ilagay ang ating item number tsaka yung atin pong kasagutan. At ang tamang kasagutan natin, may mga kasagutan na ba yung online tutis natin, Ma'am Lay? Ang dami na, sir. Parang ang sagot nila ay A. Karamihan ay letter A. Ayun. At ang ating tamang kasagutan ay letter A, globalisasyon. Napakagaling. Alright. Tama. Lahat sila, sir, nakuha. Yes po. At ngayon ay pumunta naman tayo sa ikalawang bilang. Ayun. Ako muna yung magbabasa. Bakit maituturing na isyong panlipunan ang globalisasyon? Okay, ang mga pagpipilian, makinig. A. Patuloy nitong binabago ang mga kalakalang pamumuhay ng mga mamamayan. Letter B. Nagdudulot ng masamang epekto sa panlipunan, economical at political na aspekto. Letter C. Naapektuhan nito ang mga maliliit na industriya at mas higit na pinauunlad ang mga malalaking industriya. At panghuli, tuwiran itong binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial na institusyon na matagal nang naitatag. Ano kaya ang sagot? Bigyan natin ng few seconds yung ating mga online tutor. Parang medyo textual yung ating choices, di ba? Ayun, so magbilang kaya tayo ng 5 seconds. Siguro ako yung magbibilang. Okay, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Ayun, Sirit, ano yung unang meron na ba tayong mga answers, Tutor Lay? Opo. So, number 2, may sumagot ng A, may sumagot ng letter D. Karamihan, tutor, ay letter A. Okay. Ayun, sakto kaya or tama kaya yung kasagutan ng ating mga online tutis? At ang tamang kasagutan ay letter D. Ayun, ba? Medyo maraming nagkamali. Si Trisha may mga Lumbayan. Tama siya. Ayun, tama siya. That's letter D. Ayun. Now, sabi, ang tamang kasagutan ay tuwiran nitong binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial na institusyon na matagal nang naitatag. Ayun, titingnan natin mamaya kung bakit ganito yung kasagutan. Alright. At pumunta tayo sa ikatlong bilang. Para sa ating ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa? Ang pagpipilian, letter A, business process outsourcing. Letter B, mura at flexible labor. Letter C, subcontracting. And letter D, job mismatch. Ano kayang sagot? Ano kayang kasagutan natin? Hintayin natin yung ating mga online tutis. Kasi ngayon, medyo careful na sila kasi nung sa number 2, ang daming nagkamali, di ba? Oh, sir. Ang mga online tutis natin talagang level up din sila. Yes. Ayun, sabi ni Rainiel, sabi niya, that's letter D daw, that's job mismatch. Ayun, titingnan din natin kung tama din ba yung sagot ng ibang mga online tutis natin. May sumagot ng B, may sumagot ng, D rin, kay Zylin at saka kay Joanna, sabi niya D. Ayun, ang tamang kasagutan ay, baka masak yung ating mga online tutis. It's letter B, mura at flexible labor. Ayun, titingnan din natin yan later on kung bakit yan yung kasagutan natin, no? Huwag tayong ma-conscious kung nagkakamali tayo kasi normal lang na magkamali, di ba? Kaya nga tayo nag-aaral kasi gusto nating matuto, di ba? Tama ba yun, Tutor Lay? Of course. Talagang tama yun. I agree. Yes po. Punta tayo sa ikaapat na bilang, Ano ang pinakaangkop na paglalahad sa integrasyon ng mga bansa dahil sa globalisasyon? Ang pagpipilian, letter A, mabilis na ugnayan ng mga bansa.
Letter B, paghihiwa-hiwalay ng mga bansa sa daigdig. Letter C, mabilis na tumutugon ang mga bansa sa mga bantang magdudulot ng pinsala. At panghuli, magkakaroon ng mabilis na palitan ng impormasyon at kolaborasyon ang mga bansa. Ayun, ano kaya yung tamang kasagutan natin? Ayun, may nag-comment, sabi niya, yes, correct, hahaha. Ayun, nakakatuwa, di ba? Kasi kapag nakakuha sila ng tamang kasagutan, nagre-react talaga sila. Ayun. Opo. Ayan. Maraming sumagot, Tutor Edwin, ng letter D. Alright. Ayun, may sumagot ng letter D. Halos lahat D, di ba? Ayun, tingnan natin. At ang tamang kasagutan ay letrang D. Ayun, tama yung mga online learners natin. No? Magkakaroon ng mabilis na palitan ng impormasyon at kolaborasyon ang mga bansa. Very good. Okay. And let us proceed with our last item o last na bilang natin, no? Ikalimang bilang. Isa sa perspektibo o pananaw sa globalisasyon ay ang paniniwalang ito ay taal o nakaugat na sa bawat isa. Ano ang totoo sa pananaw na ito? Tutor Lay? Ang pananaig ng kapitalismo bilang isang sistemang pang-ekonomiya, letter B, may tiyak na pinagmulan ang globalisasyon at ito ay makikita sa pag-unlad ng tao. Letter C, ang paghahangad ng tao sa maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makakapagkalakalan. At panghuli, maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyan ay makabago na. Ayun, bigyan ulit natin ng few seconds yung ating mga online tutis kasi medyo textual ulit yung ating choices, no? Ayun, may sumagot na. Ang dami. Ang dami. We have C. May mga letter C. Sabi ni Joanna, it's letter C. Sabi ni Cherry it's letter C. Kay Kiana, it's letter C daw. Ayun, ang tamang kasagutan natin ay letter C. Ayun, ang gagaling ng mga online tutis natin, no? Isang, tatlong bagsak para sa ating mga tutis. Sabay-sabay tayo, Tutor Lay. Magbibilang ako. Isa, dalawa, tatlong bagsak. 1, 2, 3, and go! 1, 2, 3. Yay! Ayun. Yay! Congratulations sa ating mga online tutis. And yung sinasabi ko lagi dito, Tutor Lay, na kapag nagkakamali tayo, like example, may mga nakakuha ng 5 kanina, may nakakuha ng 4, may mga nakakuha ng 3, okay lang yun, no? Kahit may nakakuha ng 1 o kahit walang nakakuha ng tamang sagot, okay lang yun kasi nagsisimula pa lang yung gawain natin, no? Importante na tayo ay nakatutok sa ating itulay at nandoon yung passion natin para matuto. Tama po ba? Tama. Ayan. Ayun. Ayun, may mga scores daw sila. Sabi ni Kiana, it's 3/5. Sabi ni Joanna, it's 3/5. Ayun, sabi ni Rainiel, it's 4/5. Congratulations sa iyo, Rainiel, for having a score of 4/5. Yes. Same with Janice, Kate, yes. Nedge, and Sheila. Okay, so proceed na tayo, Tutor Lay. Okay, para sa ating unang week, narito ang ating milk babasahin ko yung ating milk para magsilbing gabay para sa ating pag-aaral sa ating online tutorial session sa hapong ito. Yung ating milk 1 ay pinakamahalagang kasanayan upang katuto ay nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Una, na ipaliliwanag ang konsepto ng globalisasyon. Tutor Lay, ikalawa. Nasusuri ang iba't ibang perspektibo ng globalisasyon. At ikatlo, nababalangkas ang mga salik sa pag-usbong ng globalisasyon. No? So pagtapos ng ating session sa hapong ito ay inaasahan na yan ay matututunan ng ating mga online tuties. Okay, so Tutor Lay, may nakikita ka ba sa ating screen? Napakagandang cartoon. Yes po. Tingnan kaya natin kung ano yung perspective ng ating mga online tuties. Mga online tuties, pakitype yung inyong ideya tungkol dito. So may nakikita tayong mga gadgets, may ship. Actually, no, meron tayong ship dito sa baba, merong pera. How about sa'yo, Tutor Lay? Ano yung napapansin mo? Siyempre, ang kapansin-pansin dyan, sir, ang nagtataas ng mga buildings. Alright. Yes po. Ayun. At pag meron din tayong mga computer at meron din tayong parang ano yata ito, parang magazine, di ba? Opo, parang ganun, Tutor Edwin. And meron tayong mga files, di ba? Parang usually ito nakikita ko sa ito napapansin ko yata ito kapag nag-new folder ako kapag meron akong sinesave na mga documents, 'di ba? Usually nasa computer ko ito sa aking screen, 'di ba? Ayun, sabi
Sabi ni ni Rovelyn, it's globalisasyon, sabi niya. Sabi naman ni Jenilyn, it's revolution. Ayun, revolution daw. Sabi naman ni Rainiel, barko bilang transportasyon po. Very good, no? Yung barko ay ginagamit natin for transportation. And sabi ni Kiana ay globalisasyon. At sa hapong ito, ayun ay pag-uusapan natin kasi nag-ano na tayo kanina, nag-slight discussion, no? So today, pag-uusapan natin sa hapong ito ang Okay, pag-uusapan natin ang konsepto ng globalisasyon. Basahin ko, Tutor Edwin, ha? Yes po, Tutor Lay. Ayon kay Ritzker, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy or paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon, produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Alright. Ayun, so kapag pinag-usapan pala natin yung globalisasyon, Tutor Lay, hindi lang sa daloy ng tao. Meron ding daloy o paggalaw ng mga bagay. 'Di ba? Yung mga produkto mula sa ibang bansa ay dinadala mula doon at possible dinadala doon papunta sa atin dito, o yung tinatawag din nating import o yung pag-e-export ng ating mga products, 'di ba? Katulad ng mga mangga natin, yung mga matatamis nating mangga, especially yung mga mangga sa Guimaras, 'di ba? Ine-export 'yun mula sa ating bansa papunta sa ibang bansa. Ano pa kaya, Tutor Lay? Maliban sa tao, maliban sa bagay, ano pa? Ang dumadaloy or pinapalit natin? Yes po. Nandiyan ang kultura, sir. Diba? Yes po, nandun. Yes, merong exchange of culture tayo, no? Lalong-lalo na yung tinatawag nating mga intermarriages, di ba? May mga kapwa Pilipino tayo na nakakapag-asawa na ng mga taga-ibang bansa, no? And resulta nun, yung pagsasanib ng mga kultura, no? Kaya na-adapt natin yung ibang kultura nila at na-adapt din nila yung atin ding kultura. No? Katulad ng auntie ko, nakapag-asawa din siya ng American. So, presently, nandoon siya ngayon sa Amerika. So, may mga kultura doon na na-absorb niya. At the same time, may nasa-share din sa mga culture ng mga Pilipino. Ayun, napakagandang, napakagandang pakinggan. It's a good thing na meron tayong ganun na nangyayari sa ating, sa present situation natin. And maliban sa kultura, Tutor Lay, meron tayong impormasyon, no? Yung pagdaloy na impormasyon through internet and pagdaloy ng mga produkto. So, I think clear na sa atin yung globalisasyon, no? Kasi wala talagang definite na description ng globalisasyon, basta pinag-usapan natin yung mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto, maging yung kultura, yun yung tinatawag nating globalisasyon. Ayun, so may mga mahalagang kaisipan tayo ditong ipapakita, Tutor Lay. So ito din yung i-share ko sa mga online learners natin. This one, Tutor Lay, pakibasa yung ating katanungan. Base sa larawan, alin sa mga sumusunod ang mga Pilipino? Ayun, tanungin natin yung mga online tuties natin. Base kaya sa larawan mga online tuties, saan kaya dyan yung mga Pilipino? Sa tingin mo, Tutor Lay, sino kaya dyan yung mga Pilipino? Kung akong pipili? Okay, yes po. Dahil ang mga Pilipino ay known to be happy people, ang tingin ko, color yellow. Ayun, yellow. Kasi din, no, kasi favorite color mo din yung color. Ako, yung favorite color ko is red tsaka blue. Yun, parang kulay ng bandila. Ayun, actually, Tutor Lay, gusto kong i-share ito sa ating mga online learners kasi isa ito sa naging discussion namin sa klase ko nung ako pa ay nag-aaral pa ng college. Tinanong niya sa amin, saan ba daw dito yung mga Pilipino? Yung tamang kasagutan pala ay, lahat yan ay mga Pilipino. Bakit kaya? Mga online tuties, bakit kaya lahat yan ay mga Pilipino? Nakikita ang lahat ng mga Pilipino sa halos lahat ng parte ng daigdig. Kasi kung sinasabi daw na kahit saang bansa ka raw pumunta, ay mayroon daw mga Pilipino o mga Filipino community. Tama po ba? Yes po, di ba? Ayun, sabi ni Sheila, pink daw. Baka baka favorite color niya yung pink. Sabi ni Nedge Jenden is pink. Ayun, may mga iba't ibang preferences tayong nakikita. Ayun, sabi ni Rainiel, green po dahil mayaman po ang bansa sa mga likas na yaman. Ayun, that's also a good point, no? Kasi ang Pilipinas ay tropical country, di ba? Marami tayong mga resources, no, na nandito sa ating bansa. Ayun, let us proceed with the next, no? Yung mga ito, so ito yung mga bagay na dumadaloy din katulad ng cellphone, katulad ng mga branded na mga sapatos, no, mga bags, gadgets, no? So, bagay o produkto. And, of course, this one, no? Meron tayong mga diesel, mga sasakyan. We have also, nag-import din tayo ng mga pearls, no? Diba? At saka maraming saging sa Pilipinas.
Yes, kasi nga tayo ay talagang agricultural na bansa, sir. Yes po, at Ayan. mga kotse and also mga mangga, no? Especially yung na-mention ko kanina, yung mangga sa Guimaras, no? In-export nila yun. Ang tamis kaya ng mangga sa Guimaras, kailan ko kaya yun matitikman? Paano Hindi ko pa ako kaya nakapunta malaman na dyan. matamis? Punta tayo bukas, Tutor Lay. Why not? Okay, so let us proceed. Ayun, meron din tayong impormasyon, di ba? Are you familiar with this information, mga logos? Online duties? Sa'yo, Tutor Lay, are you familiar with this? Halos lahat, sir. Halos lahat yata ginagamit natin, di ba? Ngayon nga, yung ginagamit ko is Microsoft Edge, merong Instagram, merong social media, di ba? Gumagamit tayo ng social media. In fact, yung ating e-Tulay session ay naka-broadcast sa ating social media account sa DepEd EdTech Unit at sa YouTube account din natin sa DepEd TV, no? Ang galing ng ating technology. Ayun. So, Tutor Lay, baka gusto mong basahin ito? Okay, so ang teknolohiya sa komunikasyon ay isang partikular na dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon sapagkat dito dumadaloy ang impormasyon na nagdudulot ng paglago ng kaisipan, kultura, produkto, pamumuhay ng mga tao sa bawat lipunan sa daigdig. Ayun, so very important yung teknolohiya, no? O very important talaga yung globalisasyon kasi ito ay nagdulot ng paglago ng kaisipan ng bawat isa sa atin, no? Nagkakaroon tayo ng sharing of ideas. 'Di ba kapag lalong-lalo na kapag malapit na yung face-to-face classes natin, 'di ba? Kapag nakikita-kita tayo sa school, even yung mga teachers, mga students, 'di ba? Nag-share tayo ng ideas, and on that manner, mayroon tayong natututunan sa kanila, sila din ay mayroon din natututunan sa atin, 'di ba? And kultura, mga produkto at saka yung pamumuhay. Ayun, let us proceed, no? Sa madaling salita, ang globalisasyon ay isang pandaigdigang ugnayan ng mga tao sa iba't ibang lipunan sa kani-kanilang larangan tungo sa panlipunan at pang-economical na kaunlaran. So, very important yung kaunlaran ng progress, development, growth ng ating ekonomiya. Ayun, Tutor Lay, may tuturing bang issue ang globalisasyon? Okay, matuturing itong issue sapagkat ang globalisasyon ay tuwirang nagbabago, bumabago at patuloy na humahamon ng pamumuhay natin, tutor. Yes po, no? Patuloy na binabago ng globalisasyon at hinahamon ang pamumuhay ng ating mga kapwa Pilipino, hindi lang ng kapwa Pilipino, maging sa kahit sinong lipunan or kahit anong lipunan sa buong daigdig. Ayun, kaya maituturing nating issue ang globalisasyon. Ayun, so pupunta na naman tayo sa tinatawag nating perspektibo ng globalisasyon. Alam mo ba, Tutor Lay, na kapag sinasabi nating globalisasyon, maiba't ibang mga perspektibo ang bawat mga tao tungkol sa globalisasyon. Hindi tayo nagkakatulad dyan. Depende kung paano natin ito naranasan. Yes po, at paano din natin i-interpret, di ba? No? Kung paano mo siya ma-interpret yung globalisasyon. At yon, sabi ni Tutor Lay, yung experiences, no? Depende sa experiences natin. So sisimulan na natin. Ano nga ba yung mga 5 perspektibo ng globalisasyon? Magsimula tayo sa ayun. So ito ay pananaw ni Nayan Chanda. Ako muna yung magbabasa, Tutor Lay, no? Ang pananaw na ang globalisasyon ay taal na daw o nakaugat sa bawat isa. Ibig sabihin nun, nang ipinanganak na tayo, nandun na sa atin yung konsepto ng globalisasyon, no? Ayon kay Nayan Chanda taong 2007, no, manifestasyon ito ng paghangad ng tao na maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat, manakop at maging adventurero o manlalakbay. So nung ipinanganak na daw tayo, Tutor Lay, meron na sa atin yun. Kumbaga, tawag doon, nature na sa atin yung pagiging yung pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Naniniwala ka ba doon, Tutor Lay? Siyempre, dahil ako, minado ko, social being ako. Kaya talagang nature yan, sir. Agree? Yes po, yung sinasabi na no man is an island, di ba? No? Hindi pwedeng mabuhay ang isang tao na siya lang, no? Kailangan din niya yung ibang tao. Ayun. Ayun, very interactive yung mga online duties natin, di ba? Ayun, Tutor Lay, this is supplemental information kasi ito yung sabi ni Nayan Chanda sa kanyang Bound Together na book. Sabi niya, globalization is an expression of human desires, no, that date back to the dawn of time when the first humans left their African homeland and set out in search for a better life. So yung keyword natin dito is human desires, no, to set out in search for a better
life. No, kaya hindi nakakapagtaka, may mga kababayan tayong pumupunta sa ibang bansa, no? Nagtatrabaho sila sa ibang bansa, nakikipagsapalaran kasi gusto nila ng better life. Naniniwala ka ba doon, Tutor Lay? Yes, pwede nating sabihin diyan, 'di ba? Bakit ka mag-a-abroad? For a greener pasture. Kasi gusto ko umasenso Normal totoo. Yun. Yes po, totoo po yun. Ayun, sabi ni Ned's Jen, sabi niya, yes po, talaga nung unang panahon na uso na po ang kalakalan. Ayun, yung sagot kanina ni Ned's Jen ay may kaugnayan sa next ko itatanong sa inyo, no? Mamaya na muna, no? Sa kasalukuyan ba, Tutor Lay, ano-ano ang posibleng dahilan ng ating mga kapwa Pilipino sa pagpunta sa ibang lugar o bansa? Ano kaya, maliban doon sa greener pasture? Naku, Tutor Edwin, talagang on the spot, Okay. Ay, on the spot talaga tayo. Ako siguro, ikaw, Tutor Lay, kapag bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mong bumunta sa ibang bansa? Gusto ko, sir. Ang dahilan ko, ang dahilan ko, yung totoong dahilan ko, marami akong kamag-anak na doon nanilirahan na matagal ko lang hindi nakikita. So, I want to okay. So, di ba yung parang, it's a family-related matter, di ba? No, gusto mo silang makita kasi matagal mo na silang hindi nakikita. Maliban doon, Tutor Lay, yung akin pong reason din is, kung tatangin mo din ako, tinanong ko na, di ba? yung aking reason din is, gusto ko mag-aral sa ibang bansa or kumuha ng kurso din doon, just like yung PhD, di ba, or master's degree. Meron din kasi mga tinatawag na exchange program, di ba, sa atin mga teachers, sa mga professional, di ba? Gusto mong pumunta sa ibang bansa kasi gusto mong mag-enroll, gusto mong kumuha ng skills na pagbalik mo dito sa Pilipinas ay pwede mong maitulong o magamit para sa ating mga mag-aaral. Sabi ni Giselle, sir, humanap ng mas malaking sahod. Ayun, yun usually yung mga kasagutan, no? Mas mababa kasi daw ang sahod dito sa Pilipinas. Ayun, titingnan natin yun sa week 3 ng ating discussion kasi pag-uusapan natin yung mga issue sa paggawa. Ayun, sabi naman ni Jeremy is kahirapan daw. Medyo kasi may mga kababayan tayong nasa mga poverty line, no? O may mga kababayan tayong nasa poverty line o yung mga marginal sector, no? Isa sila sa talagang nagdi-desire na makapunta sa ibang bansa upang maghanap talaga ng pagkakakitaan. Ayun, so yun yung unang pananaw. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang pananaw, Tutor Lay. Okay, ang pananaw na ang globalisasyon ay isang mahabang cycle ng pagbabago. Ito ay ayon kay Schultz noong 2005 na kung saan ang sabi niya, ang globalisasyon ay dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaring magtapos sa hinaharap. Ayun, so yun yung sabi ni Schultz, no, na dumaan daw ito sa maraming cycle ng pagbabago. 'Di ba nung unang panahon, meron tayong iba't ibang way to communicate, no? Hanggang sa noon na imbento mo na yung telephone, no? 'Di ba? Na imbento yung cellphone. Hanggang sa ngayon sa internet, pwede na nating gamitin yung internet at yung pinaka-latest natin, Tutor Lay, 'di ba kapag tumatawag tayo, nakikita natin yung tumatawag noon, hindi talaga nila nakikita, boses lamang. Pero ngayon, through Skype, through the Facebook Messenger, no? Through Google Meet, through Zoom, nakikita natin yung mga taong gusto nating makita habang tinatawagan natin sila. So, maraming cycle ng pagbabago. At yun ay according to Professor John Art Schelt. Meron tayong isang tawag ko dito, Tutor Lay, correct me if I'm wrong the term, it's quincher question. Tiebreaker question natin. We call it the clincher. Tama. The clincher pala, I'm sorry. Clincher question, no? Sa ating kasaysayan, ano ang tawag sa pagpapalitan ng produkto o kalakal? Tanungin kaya natin yung mga online tuties natin kung may idea sila dito. Mga online tuties, ano kaya yung kasagutan dito? Sa ating kasaysayan, ano ang tawag sa pagpapalitan ng produkto o kalakal? Yung nag-exchange ng goods. Ayun, hintayin natin silang makasagot. Kalakalan. Ayun, sabi ni Jessaly, it's barter. Are you familiar with the barter, Tutor Lay? Of course, syempre. Nangyari na yan noon. Mga unang panahon pa, di ba, sir? Yes, yung mga sinaunang Pilipino ay pumapasok sila sa tinatawag nating sistemang barter. And actually, Tutor Lay, meron yatang online barter nung mga nakaraang parang pandemic, in the midst of pandemic yata. Yun, hindi na involve yung money, yung nagbo-barter na lang ng mga goods and mga gadgets, di ba? Meron nga sa internet yung bang swap ng phone. Alam mo ba yun, Tutor Lay? Or na-experience mo ba yung pagsuswap ng phone, di ba? Nagsuswap sila ng phone, di ba? Ay, hindi ko pa na-experience, sir, pero sa tingin ko, very fun yun.
Yes po. Yes. Ayun, so yun yung pananaw ni Professor John Archot. And now let us proceed with the third pananaw or third perspective. Ako muna yung magbabasa, Tutor Lay, no? Ito ay ayon kay Goran Thorborn. Sabi niya, ang pananaw ng globalisasyon daw ay dumaan sa 6 na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin na Thorborn taong 2005, no? Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon at ito'y makikita sa talahanayan na nasa kasunod na slide. Ayun, titingnan natin yung kasunod na slide kasi meron daw iba't ibang epoch. Ayun, sabi ni Johnny, sabi niya, mga bulaklak barter ng mga pagkain. Ala, pwede pala yun. Iba-barter yung yung bulaklak sa mga grocery items. Meron ako nakikita noon before sa internet. 'Di ba? Oh, okay. Ayun, yan sabi ni Jeremy is nung pandemic daw nauso yung barter. And old clothes barter sa pagkain, bumabalik ang kasaysayan. 'Di ba? Tama nga, parang history repeats itself daw, 'di ba? Or we repeat history. Ayun. Either way. 'Di ba? 'Di ba tayo yung nagre-repeat ng history? It's not according yung isang famous historian, sabi niya, we didn't repeat history. The history doesn't repeat itself, but we repeat history. Tayo yung gumagawa ng paraan para maibalik yung kasaysayan daw, sabi niya, kasi yun yung perspective niya sa history. Ayun, balik tayo sa ating lesson. Ayun, sabi ni Professor Thorborn, meron tayong iba't ibang epoch na pinagdaanan yung globalisasyon. Meron tayong ika-4 hanggang ika-5 siglo or 4th and 5th century na kung saan nagkaroon ng globalisasyon ng relihiyon at pagkalat ng Islam at Kristyanismo. How about for the second one, Tutor Lay? Okay. Huling bahagi ng ika-15 siglo na kung saan nagkaroon talaga ng imperialismong Europeo, sir, no? Yung kanilang pananakop. No, pananakop ng mga Europeo. I think this is the time also na naging part tayo ng globalization kasi this is the time na sinakop din tayo ng mga Spaniards, 'di ba? Yes. Okay. 1521. Isa tayo sa naging isa tayo kumbaga sa naging parte ng nasabing panahon, 'di ba? 15th siglo or 15th century, no? Huling bahagi sa ika-12 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo or late 18th and early 19th century, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon, no? Sa pagkakaroon ng digmaan, no, nagkaroon din ng pagkakaunawaan, no? At the same time, merong mediation, no? Merong agreement and doon na exchange yung mga goods, exchange of ideas, 'di ba? 18th saka 19th century. Ayun, let us proceed with the next epoch. Tutor Lay. Gitnang bahagi noong ika-19 na siglo hanggang 1980 na kung saan ito ang talaga namang peak of imperialism ng Europe. No, yung Western imperialism talaga, 'di ba? Yung pananakop ng mga taga-Western and post-World War II, no? Pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideological, particular ang komunismo at kapitalismo. Sino kaya dito yung Tutor Lay involved? Dalawang ideology, communism sa kapitalism. It's between US and Russia, 'di ba? Nung panahong 'yon, no? Talagang talaga sila nagko-compete talaga silang dalawa, no? Post-World War II and post-Cold War, no? Na kung saan nung time ng US saka ng Russia nagkaroon sila ng Cold War, 'di ba? Parang hindi naman talaga sila ganun nagwo-war, pero yung kanilang hidwaan is dinadaan nila sa parang competition, 'di ba? Yung time nga nun is parang nag-unaan sila sinong unang makarating sa space, sinong unang makarating sa moon, 'di ba? Yun yung time na nagkaroon din ng globalisasyon. And post-Cold War, Tutor Lay. Okay, dito naman ang pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya, nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at marami pang iba. Ang nanaig dito, sir, syempre ang Estados Unidos. Yes, no, kasi capitalism, and isa din tayo sa naging influence ng capitalism. Tingnan mo nga naman dito sa atin kapag nagbebenta ka ng kwek-kwek, tapos nalaman ng iyong kapitbahay may nagbebenta ka ng kwek-kwek. Ayun, sa susunod na araw may nagbebenta ng kwek-kwek hanggang sa dumami na kayo. Capitalism. Yes, buong daan, kwek-kwek ang tinitinda. Yes po, kulang na lang mag-iiba yung kulay. Baka maimbento yung kwek-kwek na merong orange, baka merong pink, green. Siguro pupunta ako doon sa aking favorite color. Yellow ako. Ayun, puntahan naman natin ang ika-4 na pananaw.
Ito ay hawig ng ika-4 na pananaw, yung ikatlo, no? Ayon dito, ang simula daw ng globalisasyon ay mauugat sa tiyak na pangyayaring naganap sa kasaysayan natin, no? Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. So, hindi lang isang specific na pangyayari. Ilan dito ang mga sumusunod? Una, Tutor Lay. Okay, ang pananakop ng mga Romano bago pa man ipanganak si Kristo ayon kay Gibbon. Alright. Nung nanakop yung mga Romano no bago pa dumating si Kristo, no. So probably this is ilang taon, no, or before Christ era yata ito na nangyari, no, na sinakop ng mga Romano yung iba't ibang mga sibilisasyon. Ikalawa, pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. So, yung tinatawag nating rise of Christianity. Okay. And Tutor Lay for number 3. Paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, Greenland, at Ilagang Amerika. Ayan, sikat na sikat ang mga Vikings talaga, Tutor. Yes po, kasi sa mga Vikings nadala din sila ng iba't ibang mga kultura na kung saan nag-spread out din yung idea ng globalization. And for number 4, no, kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon ng Middle Ages, no, nagkaroon ng tawag dito, kalakalan, no, nagkaroon ng different trades, no, ng iba't ibang mga lalong-lalo na dito sa Italy, sa Greece, dito sa northern part ng Egypt, ng Libya. Ayun, memorize ko pa yung yung mga bansa. Geography. Geography. That's one of my favorite subject. Ayun, sabi ni Charlene kanina, sabi niya, like in our barangay po, halos lahat ng bahay may tindahan, di ba? Even nga sa mga subdivisions, di ba? Punta ka ng mall, di ba? Maraming mga nagtitinda ng iba't ibang uri ng mga damit, pero iba-iba yung brand, di ba? So, yun yung dulot ng globalisasyon. And ikalima, no? Pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ika-12 siglo, no? 12th century, no? Yung paglaganap ng banking system. So, doon daw nagsimula ang globalization. And, marami pang iba, Tutor Lay, katulad nito, nung maimbento daw yung telepono. Sino bang nakaimbento ng telepono online, Chotis? Ayan. Yung tingnan natin. Wag muna nating sabihin kung sino nakaimbento ng telepono. Tingnan natin kung meron ba tayong makasagutan dyan. Mga historian to, sir, kaya alam niya la. Yes po. Ayun. Ayun, may sumagot sa ating private chat. Okay. And the GCash prize goes to Tutor May. ang nag-imbento ng ating telepono ay si Alexander Graham Bell, no? 'Di ba? Nadidiscuss din 'yon sa kanilang science subject. Ayun, sabi ni Janice Lubete, Alexander Graham Bell. Ayun, very good. And isa pang sitwasyon, Tutor Lay, nung nagkaroon ng transatlantic passenger jet na naimbento yung first na ona talaga, transatlantic passenger jet, yung pinakaunang eroplano na lumapag sa New York hanggang London, no? Lula noon yung yung iba't ibang mga citizen ng iba't ibang bansa, and doon naglaganap yung globalisasyon, no? Sharing of culture. Ayun, sabi ni Rainiel, it's Alexander Graham Bell. Okay. Ayun, marami tayong mga online learners. And let us proceed now with our next topic, no? Ikalimang pananaw, ito yung huli natin, no? Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay penomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo or 20th century. Do you believe also in this, Tutor Lay? Yes. 20th century. Okay, nasusulat yan, sir, sa kasaysayan at marami tayong mga evidences that can support yung kanyang Yes po. Yes po, no? 3 daw sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Tutor Lay, ano kayong pinakauna? Okay, yung una dito, no? Pag-usbong ng Amerika bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan. Yes, no, after World War II. Involved ba ang Pilipinas dito? May involvement ba tayo? Yes, no, kasi naging kolonya tayo ng Estados Unidos, and ang Pilipinas ang isa sa naging battleground ng World War II, 'di ba? Yes. So nakatatak 'yun sa ating kasaysayan. And next tayo. Paglitaw ng mga multinational at transnational
corporation or MNCs and TNC. So, medyo blinerd ko yung ating mga logo kasi hindi naman tayo nagpo-promote. Pero this is for educational purposes. I hope nababasa natin, 'di ba? So, these are the mga transnational and the multinational companies, no? Bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula noong ikalabing-dalawa hanggang ikalabing-siyam na siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ang pansin sa iba pang particular na mga developing countries. So, most probably yung mga transnational at multinational companies or corporations, sila yung namumuhunan sa mga developing countries upang magnegosyo. No? Isa na dito yung mga ito. Yung mga yan. Yes. Hindi ako mag-mention ng product. And, Sotorley, ayan, ang panghuli, ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Dito, sir, if I'm not mistaken, if I may just share, dito nagkaroon tayo ng two blocks, di ba? The Western and the Eastern block, no? Yes po. Magkahiwalay sila, idealist, we call it the communism and the capitalism. Yeah, so yung pagbagsak ng pagbagsak ng Soviet Union, ito yung Russia now, 'di ba? Kasi USSR sila before, 'di ba? Yung tinatawag nating Iron Curtain, yung pagbagsak noon, yung kurtinang bakal, ang terminolohiyang ginamit ni Winston Churchill, siya yung leader before, upang ilarawan ang harang na naghahati sa Europa sa dalawang magkahiwalay na lugar sa loob ng 46 na taon or 46 na taon, no? Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 hanggang sa matapos ang malamig na digmaan o Cold War noong 1991. So, pagkatapos ng Cold War, so doon na nag-start probably daw yung globalisasyon. So, maraming point or maraming part sa history kung may tuturing natin na doon talaga nag-start yung globalization. And until now, tayo yung nakaka-benefit. No, right? Tama. Very good. Okay, so to sum it up, Sotorley, ayun, medyo marami tayong pinag-usapan kanina. Ang daldal ko kasi. Ganun talaga, sir, ang pag-aaral. Talagang kinakailangan spontaneous ang ating diskusyon. Yes, and meron tayong 5 pananaw na diniscuss kanina o tinalakay kanina. Meron tayong unang pananaw, ayon kay Nayan Chanda. Meron tayong ikalawang pananaw, ayon kay Sotorley. For ikatong pananaw natin, that's ayon kay Thurborn. Okay. Thurborn, no? Yung ikaapat natin ay yung globalisasyon ay muugat sa tiyak na pangyayaring naganap sa kasaysayan. And ikalima ay ang globalisasyon ay pinomenong nagsimula sa kalagitnaan daw ng ika-20 siglo. So iba-iba yung perspektibo or pananaw natin sa globalisasyon. Even nga ako, Sotorley, iba din yung aking perspektibo sa globalisasyon, di ba? Kasi marami tayong naiisip kapag sinasabi nating globalisasyon. And ang globalisasyon ay very broad na term. No? Okay. Hindi mo talaga siya definitely ma-define. Pero when we say globalization, it's a movement, no, of everything, no? And lahat tayo ay nakakaapekto sa isa't isa or naapektuhan tayo ng globalization. Kaya tinuturing natin siya na isang isyong panlipunan. So, Turley, baka meron kang gustong i-share din para sa ating mga online learner. Ayun nga, katulad ng sinasabi ni Tutor Edwin kanina, magkakaiba man tayo ng perspektiba hinggil sa pag-usbong ng globalisasyon. Ang mahalaga, yung nakaraan ay atin naman siyang tinatamasa ang magandang epekto nito sa kasalukuyan. Pagpatuloy lang natin siguro yun, sir, no? Ayun. So, ito, Sotorley, meron akong pat-twist sa ating mga learner kasi magbibigay ako ng 100 talaga. 100 GCash load para sa ating mga online learner. Sinong unang makapagbibigay na isang salita na may kaugnayan sa salitang globalisasyon at i-comment yung iyong sagot, bakit yun yung napili mong kasagutan. So, paunahan tayo. Tingnan natin kung sinong makakauna, no? Yung ating gawain sa pagkatuto sa puntong ito, isulat ang iyong sagot, no? O magbigay na isang salita na may kaugnayan sa salitang globalisasyon at bakit yan ang iyong napili. Online learners, may mga kasagutan na ba tayo, Ma'am Lay? Paunahan tayo yung unang makakasagot. Komunikasyon. Sumagot si Jeneline Sokite, komunikasyon, tutor, migrasyon. Ayun. Kultura. Ayun, and our winner for our 100 GCash, sino nga yun? Si Jonelyn? Jonelyn Sokite. Yes, Jonelyn Sokite. Paki-comment, paki-message ako mamaya, Jonelyn, o message kita mamaya, and then bigay ko sa iyo yung prize, no, sa ating activity for this
session, no? Okay. Congratulations, Jeneline. And let us proceed now, Ma'am Lay, sa ating last na activity. Ito yung tinatawag nating balangkas ng kaalaman. Sa balangkas na kaalaman ito, it is just a sort of review ng mga tinalakay nating mga pananaw, di ba? Meron tayong 5 pananaw, and ang gagawin ng ating mga online tuties, ito din kasi yung ilalagay nila sa kanilang mga module. So talagang ginagabayan talaga natin sila, di ba? So kung titingnan natin mga online tuties, meron tayong 3 column at mga iba't ibang mga hilera, no? Na nakalagay sa taas yung pananaw, mahalagang detalye at susing salita o yung mga keywords natin. So tulungan natin yung mga online tuties natin, Tutor Lay. Okay. So, pari mo bang basahin yung ating example, Tutor Lay? O halimbawa na riyan, unang pananaw, mahalagang detalye. Ito ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ang susing salita, makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, makidigma at manako. Ayun, yun yung example natin. So, let us proceed with our next answer for number 2, no? Ikalawang bilang natin. So, mga online tuties natin, pwedeng ito yung isagot ninyo sa ating module, no? Pangalawang pananaw, globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Yung mga susing salita natin, kasalukuyan ay makabago at mas mataas na anyo. So, Turley, for our third answer. Okay, pangatlo, 6 na wave o panahon, 15 siglo hanggang post-Cold War. Ayun, so pwedeng ganyan yung maging kasagutan nila. And for our fourth and fifth, no? Ako muna yung magbabasa sa fourth, Tutor Lay, and bigay ko sa iyo yung ating last na answer. Ika-4 na pananaw, mauugat sa tiyak na pangyayari sa kasaysayan. And mga susing salita natin, paglaganap ng relihiyon, paglalakbay, and kalakalan. Tutor Lay, for number 5. Huling pananaw, ang globalisasyon ay isang fenomena na nagsisimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo at ang susing salita, ika-20 siglo, global power, MNCs at PNCs at Cold War. Ayun! So, yan yung ating posibleng kasagutan sa puntong ito. And that ends our session, Tutor Lay. Ayun, napakahusay ng ating mga A-Fantastic learner. At A-Fantastic talaga, learner, Tutor Edwin. Yes, kasi andito lahat yung andito pa rin sila nakatutok sa ating sa ating live session. Maaari ko bang request yung ating mga online learners na pa-heart nga tayo diyan. Tingnan natin kung meron ba tayong magre-reply pa. Kasi hindi ko nakikita kung ilan yung ating yung ating viewers this afternoon. Pa-heart nga tayo diyan for a few seconds. At Tutor Lay, baka meron kang mga gusto pang i-share sa ating mga online learners? Okay, so actually sir, lahat na talakay natin ng buong husay at sa tingin ko natuto sila. Ayan, may nag-heart react, clap, virtual clap sir, napakadami pong Ayun, maraming salamat sa ating mga online tuties, and I hope this is a great start for our second quarter, no? Second quarter na po tayo. Tapos na po yung ating first quarter and you are doing well with our first quarter. And sa second quarter natin ay aasahan namin ang inyong partisipasyon hanggang sa matapos natin ang second quarter. And muli, ako si Tutor Edwin. At ako si Tutor Lee. And last word ko sa inyo is mag-aral ng mabuti upang tayo ay umunlad at maging isang mabuting Pilipino, hindi lamang sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Tutor Lee? Ako po si Tutor Lay, nagsasabing sa Iskopil, panalong-panalo kayo. Okay. Maraming salamat! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating discussion this afternoon.